Mommy, Daddy, alam po namin na naghiwalay na po kayong dalawa. Matagal ng panahon. Pero maaari pa rin po ba kaming humiling sa inyo ni Storm? Panimula nga ni Thunder. Magkatabing nakaupo nga si Thunder at Storm sa ospital. At parehong seryoso nga ang mukha ng dalawa. Para bang may napagkasunduan na nga ito na sila lang ang nakakaalam. Oo naman nak, ano bang hiling nyo sa amin ng daddy nyo? Tanong naman ni Claire. Pwede po ba muling mabuo ang pamilya natin? Sagot nga ni Thunder, kaya pareho nga silang natigilan ni Richard. Pwede pa rin po ba tayong maging masaya ulit at maging buong pamilya? Yung hindi na po kami magkakawalay ni Storm. Yung hindi na po kasi namin kaya na malayo sa isa't isa eh. Oo nga po, Mommy at Daddy. Sabi naman ni Storm. Mas gusto ko po na magkasama ulit tayong lahat. Ako rin po, ayoko na po ng malayo pang muli kay Thunder. Gusto ko po lagi lang kaming magkasamang dalawa. May chance pa nga kayang muling mabuo ang kanilang pamilya? Alamin natin ang kwento. Napahikbi ang batang si Storm na umaawit na ng maramdaman ang pagtusok ng karayom sa kanyang kamay pero nagpatuloy pa rin ito sa pag-awit. Hindi naman napigilan ni Richard na mapabuhos nga ang kanyang luha habang nakikinig nga sa pag-awit ng kanyang 7 taong gulang na anak habang maraming mga ini-inject ang nurse sa braso at dextrose nito. Iyon ang paraan ni Storm, ang pag-awit para hindi masyadong maramdaman ang sakit sa bawat pagtusok ng karayom sa katawan nito. Ang 8 taong gulang na nga na si Storm Hidalgo ay may terminal disease. Ang kawawang bata ay sa murang edad ay may kinakaharap na laban sa buhay na mahirap ipanalo. Walang araw na hindi ito tinutusok-tusok ng kung ano-anong uri ng gamot para kahit papaano ay lumakas nga ang katawan nito. Sa bawat araw ay isang pagsubok para sa kawawang batang si Storm. Ayan, very good naman ang baby na yan. Ang masayang sabi nga ng nurse nang sandaling matapos na nga ito sa pag-inject ng mga gamot sa bata. Mamaya babalik ulit ako para sa mga susunod mong gamot. Anong kanta naman ang aawitin mo mamaya para hindi ka matakot ulit? I'll be po. Medyo humihikbi pa nga na sagot ni Storm. I'll be? Paborito mo ba yung kantang yun? Mabagal na tumango si Storm. Paborito po namin ng kakambal kong si Thunder. Ganun ba? Kung ganun ay mamaya kumanta ka ulit para hindi ka matakot ha at hindi mo masyadong maramdaman ng sakit, okay? Sabi pa nga ng nurse na sinagot nga ni Storm ng tipid na tango. Tumingin kay Richard ng nurse at tumango bilang paalam sa kanya. Samantalang sa kabilang bahagi ng mundo, sa USA malayo sa kakambal, nang sandaling umaawit nga si Storm ganun din ang ginagawa ni Thunder, ang kakambal ni Storm. Kinakanta rin ito nang paulit-ulit ang paborito nilang kanta habang sumasailalim sa iba't ibang test para malaman ang kalagayan ng puso nito. His current heart condition is stable but there's a growing concern about the increasing size of the hole. I strongly recommend na sana magkaroon na kayo ng heart donor for him. Wika nga kay Claire ng doktor na tumingin nga sa lagay ng anak niyang si Thunder. Tumango at nagpasalamat naman si Claire sa doktor bago siya tumayo at nilapitan nga ang kanyang anak. Mommy, magaling na po ba ang puso ko? Makakauwi na po ba ako kay Storm? Tanong nga sa kanya ni Thunder. Dumukwang si Claire at ngumiti sa anak. Oo anak, stable na raw ang puso mo sabi ng doktor, pero kailangan pa rin natin na makahanap ng heart donor para sa'yo. Kung ganun ay pwede na po ba akong umuwi? Kila Daddy? Hindi na po ako magfe-faint, Mommy. Miss na miss ko na po sila ni Storm eh. Oo, uuwi na tayo sa kanila. Sagot naman ni Claire sa anak. Sa susunod na linggo ay uuwi na tayo sa Pilipinas. Nagliwanag nga ang mukha ng bata. Talaga po, Mommy. Excited na po ako. Sa sobrang saya, ay kumikinang nga ang mga mata ni Thunder. Oo, pangako makakasama mo na ulit ang kakambal mo. Sabi naman ni Claire. Ilang buwan nang hindi nagkakasama ang magkambal. Si Claire lamang ang madalas na umuwi sa Pilipinas para bisitahin
At talagaan din ang isa niya pang anak, ang kakambal ni Thunder na si Storm na meron ding malubhang sakit, may terminal cancer. Si Thunder kasi ay hindi nakakabiyahe nang malayuan dahil sa madalas nga itong mawala ng malay dahil sa sakit nito sa puso. Ngunit ngayong may permission na nga sila mula sa doktor, ay gusto na nga ni Claire na isama pa uwi ng bansa si Thunder. Alam nilang sobrang miss na nga ng kambal ang isa't isa. Kahit madalas naman na mag-usap na sa tawag, ang magkambal ay iba pa rin kung magkasamang dalawa. Storm! Storm! Nandito na ako! Bumalik na ako! Agad na bumuhos nga ang luha ni Thunder nang sandaling makita ang kakambal na si Storm na nakaupo sa wheelchair at tulak-tulak ng ama ng kambal na si Richard Hidalgo. Nakasuot ng itim na bonnet si Storm dahil tuluyan na lang nalagas ang mga buhok nito dahil sa sakit. Thunder! Masaya naman na pagtawag ni Storm. Mabilis na tumatakbo nga palapit si Thunder sa kakambal habang nakadipa nga ang mga kamay. Lumuluha naman si Claire habang pinagmamasta ng mga anak niya. Alam niya kung gaano namimiss ng dalawang isa't isa. Dahil ilang buwan din silang hindi nagkita at ang makita na magkasama na ulit ang dalawa ay masayang pakiramdam para sa kanila. Namiss kita, Storm! Lumuluhan na sabi nga ni Thunder habang mahigpit na yakap ang kakambal. Ang tagal nating hindi nagkasama. Miss na rin kita, Thunder. Umiiyak nga na wika ni Storm. Masaya ako't kasama na ulit kita. Kumalas nga si Thunder sa yakap at tumitig nga sa mukha ni Storm. Patawarin mo ako kung ngayon lang ulit ako nakabisita sa'yo. Ginawa ko naman ang lahat para gumaling. Agad ako pero hindi pa rin ako pinayagan ng doktor bumalik sa bansa eh. Ngumiti naman si Storm at ang maliit na kamay ay inabot nga ang mukha ni Thunder para pahiran ang luha nito. Ayos lang yun, Thunder. Naintindihan ko naman ang nangyari sa'yo. Ang mahalaga magkasama na ulit tayo ngayon. Ako rin. Masaya ako na magkasama ulit tayo, Storm. Pangako, hindi na ulit ako alis sa tabi mo. Nandito lang ako kahit anong mangyari. Yun din ang ipinangako nga ni Thunder sa kakambal na napangiti naman. Masaya akong nandito ka na ulit, anak. Naluluha nga na sabi ni Richard at binuhat nga si Thunder na agad naman na yumakap sa lieg ng ama habang umiiyak. Namiss ka ni Daddy ng sobra, anak ko. Masaya ako na lumakas ka na ulit at nakauwi ka na sa amin ang kakambal mo. Habang nasa States nga sina Claire at Thunder, ay dumadalaw-dalaw din naman sa kanila si Richard. Pero iba pa rin talaga. Nakasama na nga nila ngayon ang kanilang mga anak at walang naiiwan sa pagbisita nila. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Thunder habang nakayakap nga sa ama at inaalo nga ito ni Richard. Habang si Claire ay paulit-ulit na humahalik sa ulo ni Storm na noon ay hawak ang kamay ni Thunder. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila ni Richard at si Claire ang unang umiwas ng tingin. Bagaman 5 taon na nga lamang silang hiwalay na dalawa, nanatili nga silang civil para sa kanilang mga anak. Ayaw din kasi nila Claire at Richard na madamay pa ang mga anak nila sa nangyari sa kanilang dalawa noon. Magmula nga ng araw na yun, ay para bang may magnet na sa katawan ng mga kambal. Hindi sila mapaghiwalay. Maging sa pagtulog, ay magkatabi nga sila sa kama at magkayakap. At masaya naman sila na makitang gano'n ng mga anak nila. Claire, kumain ka na muna. May dala ako para sa'yo. Ako nang bahala magbantay sa mga anak natin. Sabi nga sa kanya ni Richard, nakagagaling nga lang muna sa trabaho nito sa opisina habang niluluwagan pa nga ang suot na necktie. Tumango si Claire. Kumain ka na ba? Kahit nga civil silang dalawa ay ngayon lang ata sila nakapag-uusap ng ganito. At aaminin nga ni Claire, awkward o nakakailang yun para sa kanya. Hindi niya lang pinapahalata ang pagkailang na nararamdaman niya dahil mukhang siya lang naman ang nakakaramdam ng ganun. Mamaya na lang ako kakain, hindi pa naman ako nagugutom. Tugon nga ni Richard na ang mga mata ay nasa kanilang mga anak na noon ay nasa ospital ni Storm na naglalaro at binaling nga nito ang tingin sa kanya. Ikaw na lang muna ang kumain dahil alam ko na
hindi ka pa kumakain mula kanina. Sinabi sa akin ng yaya ng mga bata kanina na ayaw mo rang kumain. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Sa susunod at baka ikaw na ang magkasakit. Malulungkot ang mga anak natin. At tama ang sinabi ni Richard. Mula nga kaninang umaga ay hindi pa nga si Claire kumakain at binabantayan niya lang ang mga anak nila. May mga yaya naman ang kanilang anak, ngunit mas gusto pa nga rin ni Claire na siya ang nagbabantay sa kanila. Yun din ang pareho nga nilang gusto ni Richard. Kanina ay halos hindi na nga makaramdam ng gutom. Ngunit ngayon nandito si Richard, sa kanya lang naramdaman ang paghilab ng sikmuran niya dahil sa gutom. Habang kumakain siya, pinapanood nga niya ang kanyang mag-ama habang naglalaro. Kahit hindi naging isang mabuting asawa sa kanya si Richard, ay isa itong mabuting ama sa kanilang mga anak. Kahit kailan ay wala nga itong naging pagkukulang sa kanilang anak. Lahat ng bakanteng oras na meron nga ito ay binubuhos para sa kanilang mga anak. Tulad nila ngayon, kahit alam ni Claire na pagod nga si Richard mula sa trabaho sa opisina, nakikipaglaro pa rin ito sa kanilang mga anak. Walang tigil din sa pagtatrabaho si Richard para sa kanilang mga anak. Isang CEO ng malaking kumpanya si Richard. Laging puno ang schedule nito ng mga trabaho ngunit lagi rin itong sinisigurado na may oras nga ito sa kanilang mga anak para hindi maramdaman ng kanilang kambal na walang oras sa kanilang ama nila. At kahit wala nga rin silang relasyong dalawa at nag-co-parent lang sila, sa kanilang mga anak ay maalaga pa rin sa kanya si Richard. Kung magkasama nga silang apat ay para pa rin silang isang masayang buong pamilya. Mommy, Daddy, alam po namin na naghiwalay po kayong dalawa. Matagal ng panahon pero maaari pa rin po ba kaming humiling sa inyo ni Storm? Panimula nga ni Thunder. Magkatabing nakaupo si Thunder at Storm sa ospital at parehong seryoso nga ang mukha ng dalawa. Para bang may napagkasunduan nga ito na sila na nga lamang ang nakakaalam. Oo naman anak, ano ba ang hiling niyo sa amin ng daddy niyo? Tanong naman ni Claire. Pwede po ba muling mabuo ang ating pamilya? Sagot nga ni Thunder kaya pareho nga silang natigilan ni Richard. Pwede pa rin po ba bumalik tayo ulit sa dating masaya at buong pamilya? Yung hindi na po kami magkakawalay ni Storm. Hindi na po kasi namin kaya na malayo sa isa't isa eh. Oo nga po, Mommy, Daddy. Sabi naman ni Storm. Mas gusto ko pa nga na magkasama ulit tayong lahat. Ako rin po ay ayaw ko na malayo pang muli kay Thunder. Gusto ko po na lagi kaming magkasamang dalawa. Nagkatinginan naman silang dalawa ni Richard na nagulat nga rin sa hiniling sa kanila ng kanilang mga anak. Kapwa nagtatanong ang kanilang mga mata. Tumango sa kanya si Richard at alam na nga ni Claire kung ano ang nais nga nitong ipabatid sa kanya. Binalik ni Claire ang tingin niya sa kambal at bahagya siyang ngumiti. Oo naman, kahit kailan hindi na ulit kayo magkakahiwalay na dalawa. Ang ibig sabihin po ba nang magkakabalikan na po kayong dalawa ni Daddy? Tanong nga muli ni Thunder. Naglakad si Claire palapit sa kambal. Oo, dahil gusto rin naman ng inyong ama na mabuo ulit ang ating pamilya at maging masaya tayong dalawa. Dahil nga sa sinabi, ng babae ay malawak na ngumiti. Ang kambal at napasigaw pa nga ng yes at nagyakapan nga ang dalawa. Maraming salamat po kung ganun, Mommy, Daddy. Excited na po kami ni Storm na maubuo muli ang pamilya natin at maging masaya tulad po ng ibang masayang pamilya. At masaya si Claire na masaya ang mga anak niya. Wala siyang ibang gusto, kundi ang kasiyahan ng kambal nila. Kaya kahit ano man ay gagawin nga niya makita lamang silang masaya. Maraming salamat at pumayag ka sa gustong mangyari ng mga anak natin, Claire. Sabi nga sa kanya ni Richard. Kasalukuyang nasa rooftop sila para magpahangin. Natutulog na nga ang mga anak nila at binabantayan ng mga yaya nito nang umalis sila. Kanina ay humiling nga sa kanya si Richard kung maaari ba silang makapag-usap kaya ay sumunod naman si Claire dito. Pumayag lang ako dahil gusto ko na maging masaya ang mga anak natin. Ayoko na habang buhay, may dinaramdam silang sakit. Nasasaktan din sila sa nangyari sa mga magulang nila. Aniya sa malamig na tono.
Nakatitig nga siya sa mga mata ni Richard. Nahihirapan din akong makita na nahihirapan silang dalawa kapag malayo sila sa isa't isa. Ayokong nalulungkot sila. Marahan na tumango nga si Richard. Alam kong wala nang pagmamahal mo sa akin, Claire. Alam ko na ang lahat ng to ay ginagawa mo para sa mga anak natin. Ganun pa man, sana maging maayos pa rin ang lahat. Sana magawa mo ng magkunwari na masaya tayo pag nasa harapan tayo ng mga anak natin. Huwag kang mag-alala, gagawin ko yun para sa mga anak. Kahit hindi mo man sabihin sa akin, kung maliban sa mga anak natin ay wala na akong ibang dahilan pa para makapagbalikan ulit sa'yo. Matapos nga ang pag-uusap nilang yun, ay iniwan na nga ni Claire si Richard na malalim na napabuntong hininga at tumanaw sa malayo sa mga city lights. 5 taon na magmula nga nang maghiwalay silang dalawa dahil sa isang pagkakamali ni Richard. Nahuli nga kasi ni Claire si Richard na may kahalikan. Yun ang alam nga ni Claire. Kahalikan nito ang kaibigan na si Sarah. 3 taon pa lamang ang kanilang kambal noon. At dahil nga rin may trauma nga si Claire sa sarili niyang pamilya dati, nagalit nga siya ng sobra kay Richard kahit nahalik lamang yun at hindi pa naman talaga niya alam kung saan nagsimula yun. Nang dahil sa nakita niya, agad nakipaghiwalay si Claire kay Richard. Walang kahit na anong paliwanag na pinakinggan nito dahil sapat na ang balita ng mga mata niya. Nag-file nga siya ng annulment at iniwan ito. Sa kanyang pag-alis, sinama nga niya si Thunder at si Storm naman ay naiwan sa ama. Gayunpaman kahit na malayo sa isa't isa, nanatili na may connection ng kambal. Pati na rin ang mga magulang sa mga malayong anak nila. Madalas din na makasama nga ni Thunder ang ama at si Stormy madalas din na nasa kanya para maramdaman ng kambal ang pagmamahal nila para sa mga to. Unfortunately, nang 5 taong gulang pa lang si Storm ay na-diagnose nga ito na may brain tumor at ang tumor sa utak nito mabilis na kumakalat at lumalaki. Kahit na sumailalim na nga si Storm sa operasyon ay bumalik pa rin ang tumor nito at ang tangi na nga lamang nilang pag-asa ay himala para kay Storm na maglaho ang tumor sa utak. It was very heartbreaking for all of them dahil napakabata pa nga ng anak nila para sa ganong sakit. At ang sakit na kanilang nararamdaman ay doble pa nga dahil noong 6 na taong gulang naman si Thunder, madalas nga ito na mahimatay hanggang sa nakitaan ito ng butas sa puso. Hindi alam ni Claire kung ano ang maling nagawa niya noon para parusahan nga ng ganun ang mga anak niya. Masyado pa silang mga bata para pagdaanan nga ang lahat ng iyon. Napakababata pa nila para parusahan ng mundo. 2 taon na nga silang naghahanap ng heart donor para kay Thunder, ngunit wala nga silang mahanap na kamatch ng puso ni Thunder. Kaya naman hanggang ngayon ay pareho na nahihirapan ng kambal. At ang gusto lamang ni Claire ay maging masaya ang mga anak nila. Kaya kahit anuman ang hilingin nila ay gagawin niya. Kahit pa, ang gusto nila na mangyari ay ang makipagbalikan siya sa ama ng mga ito na labis nga siyang sinaktan. Sigurado ka na ba sa pasya mo na makikipagbalikan ka kay Richard? Nilingon nga ni Claire ang kanyang ina na nagtanong sa kanya. Opo ma, gusto ko po natuparin ang hiling ng mga anak namin. Huminga ng malalim ang kanyang ina bago ito naglakad palapit sa kanya at naupo nga sa kanyang kama. Matalino ang mga anak niyong dalawa. Kung ipapaliwanag mo sa kanila na ayaw mong makipagbalikan sa ama nila, ay sigurado kong maiintindihan nila kaysa naman malaman nila na nagpapanggap lang kayo at niloloko niyong kambal. Buo na po ang pasya ko ma. Gusto ko pang mapasaya ang mga anak namin. At alam ko po na sa ganitong paraan, mapapasaya namin sila. Pareho na po silang nahihirapan sa kanilang mga sakit. Ayoko pong dagdagan pang sakit at lungkot nila. Huminga ulit ng malalim ang kanyang ama bago inabot nga ang kanyang kamay, kaya napatigil nga siya sa pagpasok ng mga gamit at damit ni Thunder sa maleta. Kung yan na talaga ang pasya mo, susuportahan kita. Tandaan mo na nandito lang kami ng papa mo para sa iyo, para sa inyo ng mga anak nyo, ng mga apo namin. Maraming salamat po ma.
Sagot niya bago ito niyakap ng mahigpit. Nasa bahay siya ngayon ng kanyang mga magulang kung saan din sila nakatira ni Thunder. Inaayos niya ang mga gamit nila dahil bukas ay sa bahay na nga ni Richard sila titira ulit. Pinayagan na nga rin kasi ng doktor na pansamantalang umuwi si Storm sa bahay at bukas na nga ang uwi nito. Welcome home po, Mommy and Thunder! Yan ang masayang bati ni Storm nang sandaling makapasok na siya sa bahay ni Richard. Yay! Dito na ulit kami titira ni Mommy! Masaya naman na sabi ni Thunder. Masayang masaya. Ang magkakambal at napapatalon-talon pa nga si Thunder. Kaya ay napapangiti rin si Claire habang binubuhat ang maleta. Ngunit natigilan din nang hawakan na ni Richard ang hawakan ng maleta. Kaya naman, nagkalapat ang mga kamay nila. Nanlalaki ang mata na tinignan nga niya ang dating asawa na tila natigilan din sa ginawa. Ako nang magbubuhat at magdadala nito sa silid niyo, sabi nga ni Richard. Kaagad naman na nilayo ni Claire ang kamay niya dahil pakaramdam niya napapaso nga siya. Mabilis din ang tibok ng puso niya. Ang hindi napansin ni Claire ay ang paglungkot ng ekspresyon ng mukha ni Richard dahil sa ginawa niya. Ganun pa man ito na nga ang nagbuhat sa maleta. Doon tayo sa kwarto ko matulog, Thunder. Maganda ang LED light ko ron. Makikita natin ang universe. Talaga, Storm? Sige, doon ako sa silid na matutulog mamaya. Tapos magpapabasa tayo ng bedtime story kay Mommy. Mas maganda rin kung magkakatabi tayo na matulog ni Mommy at Daddy, no? Oo nga. Nagkatinginan nga sina Richard at Claire dahil sa sinabi nga ng kanilang anak. Ngunit agad din naman na nag-iwas ulit ng tingin si Claire. Habang naglalakad sila, ay ginagala-gala ni Claire ang kanyang mga mata sa loob nga ng mansyon. Ang bahay na ito ay ang bahay kung saan nga sila nagsimula ni Richard, kung saan nila tinupad ang kanilang mga pangarap, kung saan nila nabuo ang kanilang pamilya. Napakalaki ng koneksyon ng bahay na to sa kanya. At sa totoo niyan, ay hindi nga naisip ni Claire noon kung kaya niya pa bang bumalik sa bahay na ito matapos ang pagtataksil na kanyang nasaksihan. Pero ngayon nandito na ulit siya, napakagaan ng pakiramdam. Bumalik lahat ng alaala sa isipan niya. Bumalik sa kanya ang mga pangako na binitawan nga nila ni Richard noon. Napupunuin nga nila ng masayang alaala ang bahay na to. Na-miss ni Claire ang lahat ng yun. Na-miss niyang tumira sa bahay na to at aaminin niya na na-miss niya ang nakatira dito. Ang lalaking pinangakuan nga siya na magsasama nga sila habang buhay. Ang hindi alam ni Claire ay habang abala ang kanyang mga mata, sa kakatingin sa loob ng kanilang dating bahay ay nasa kanya rin ang mga mata ni Richard at siya ang pinagmamasdan nito. Pinapanood nito ang mga emosyon na naglalaro sa mga mata niya. Ito ang magiging silid mo. Nagulat pa nga si Claire dahil ang magiging silid niya ay ang dati nga nilang kwartong mag-asawa. Ha? Kung dito ako, san ka? Magmula nga nung umalis ka, wala na ulit natulog sa kwarto na to. Sa dating guest room na ang kwarto ko. Saan nga ni Richard? Bakit? Hindi sinasadyang lumabas ang katagang yon sa bibig ni Claire. Puno ng emosyon ang mata ni Richard na tumingin sa kanya saka sumagot. Because this room is filled with memories of us. Nung masaya pa tayo, kapag nandito ako natulog, ay naalala kita. Nasasaktan ako dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko na maibabalik pa ang mga alaalang yun. Huminga ng malalim si Richard at nagpatuloy sa pagsasalita. But now that you're back, sa'yo na ulit ang kwarto na to. I hope this room will be filled with other happy memories now that you are back. Hindi alam ni Claire kung talaga bang assuming lang siya o sadyang hindi pa nakaka-move on sa kanya si Richard. Ang mga mata kasi nito na puno ng paghanga at pagmamahal, sa tuwing nakatitig sa kanya ay ganun na ganun pa rin hanggang ngayon. At may kung ano rin kay Claire ang nagtutulak sa kanya na umasa na baka hanggang ngayon ay siya pa nga talaga ang laman ng puso ni Richard.
Kung may kailangan ka, sabihan mo na lang ang mga kasambahay. O ako, nasa dating guest room lang ang silid ko. Bahagyang yumuko sa kamay si Richard at iniwan na nga siyang mag-isa sa kanilang dating silid, kung saan malalim na napabuntong hininga si Claire. Sa sumunod na araw ay naging sobrang masaya ang kanilang mga anak dahil lagi na nga silang magkakasama. Hindi rin nahirapan si Claire na mag-adjust sa kanilang bagong tirahan dahil sanay naman na siya sa bahay nito. Lalo na't wala naman pinagbago ang bahay mula nang umalis siya. Mommy, tabi po ulit kami ni Storm matutulog. Sabi nga sa kanya ni Thunder, nakatatapos lang mag-shower. Si Storm ay nasa kama na nga nito at nakaupo. O siya, sige, ipagtitimpla ko lang muna kayo ng gatas para uminom kayo bago matulog. Bago nga si Claire lumabas ang kwarto ni Storm, tinuyo niya muna ang basa na buhok ni Thunder. Nagulat nga si Claire na nung pagpasok nga niya sa kusina ay naroon din si Richard at nagtitimpla ng kape. Halata sa itsura nito ang antok. Nasaan ang mga bata? Tanong nga nito sa kanya. Nasa kwarto na. Naglalaro pa. Sa isang silid daw ulit sila matutulog ngayong gabi. Dadalhan ko sila ulit ng gatas. Sagot nga ni Claire at binalingan nga ang tasa ng kape nito. Hindi mo ba pupuntahan ng mga bata bago sila matulog? Dadan ako mamaya. Sasabay na ako sa'yo. Sagot naman ng lalaki. Bahagya siyang tumango at tinuloy na nga ang pagtitimpla. Mula nang bumalik sila ni Thunder sa bahay nito, ay walang araw na hindi nga nakita ni Claire na hindi nagtatrabaho si Richard. Minsan madaling araw na nga itong natatapos at kahit na madaling araw nang natapos ang trabaho ay maaga pa rin itong nagigising. Tulad nga ng sinabi ni Richard ay sumabay na nga ito sa kanya papunta sa silid ng kambal. Ito na ang nagdala ng gatas para sa dalawa. Humiling pa nga ang kambal sa kanilang ama na kung maaari ay sa tabi daw ulit ng mga ito matulog si Richard. Ngunit may trabaho pa nga na kailangan tapusin si Richard. Ganon pa man ay nangako nga ito na mamamasyal nga silang lahat bukas. Tulog na ba ang mga bata? Tanong nga sa kanya ni Richard. Nang saktong pagbukas nga ni Claire ng pintuan ng silid, ay nasa labas nga ito at tumambad sa kanya. Kanina pa, katatapos mo lang ba sa trabaho? Sa tansya nga ni Claire, ay nasa alauna na ng madaling araw at ngayon lang ulit pumunta si Richard sa silid ng kanilang mga anak. Hindi pa. Sumaglit lang ako dito para tignan kung tulog na ba sila. Marami pa akong kailangan na tapusin para masamahan ko kayo bukas sa mall. Napatango nga siya at gumilid nga para makapasok sa loob ng silid ni Richard. Pinagmasdan niya itong lumapit sa mga anak nila at halikan ng mga noon nito. Inayos din ito ang kumot ng dalawa. Kahit pa maayos naman na yon, pagkatapos ay tumayo nga ito nang tuwid at minasahe nga ang balikat. Hinintay pa ba nila ako bago sila natulog? Tanong nga ni Richard sa kanya. Oo. Pero naiintindihan nila na busy ka. Tumango si Richard at isang beses na tinignan pa nga ang kanilang mga anak. Sige, itutuloy ko na ang trabaho ko. Magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka sa pagbabantay sa kanila. Minamasahe pa rin ni Richard ang balikat na lalagpasan na sana nga siya nito, ngunit muli nga siyang nagsalita. You look tired. Ayos lang ako. Sanay naman ako sa maraming trabaho. Magpahinga ka na para may energy ka sa pamamasyal natin bukas. Alam ko na magiging malikot ang mga anak natin. Sobrang halata sa mukha ni Richard ang pagod at may iniinda nga itong sakit sa katawan. Do you want me to give you a massage? Nagulat pa nga si Richard sa biglang naging tanong niya. Ha? Kung imamassage kita, ay maiibsan ang sakit sa likod mo at mas makakapagtrabaho ka ng mabuti. Do you want me to? May kakaibang kislap na nakita sa mga mata nito. Hindi ka ba pagod sa pagbabantay sa mga anak natin? Hindi naman. Hindi naman sila ganun kakulit kanina dahil nanonood nga sila ng cartoons. Kung ganun, maaari mo ba talaga akong i-massage? Medyo masakit na rin kasi ang likod na't balikat ko eh. Of course! Walang pag-aalinlangan na sagot naman niya at nang mapagtanto na she sounds excited
agad na sinubukan na ngang mag-explain pa ng babae. I mean, madalas ko namang gawin sa'yo ito dati, diba? Bahagyang umiti si Richard na parang kinikilig pa na teenager. Yeah, you're the only one who has the right to do it. Tumingin nga ito sa mga mata niya at muling nagsalita. Tara na sa kwarto ko. Tumango naman siya at muling tinignan ang kanilang natutulog na mga anak bago siya sumunod kay Richard papunta sa kwarto nito. Pakiramdam ni Claire ay hindi siya makahinga nang sandaling tanggalin nga ni Richard ang suot na damit pang itaas at tumambad sa kanyang abs nito na matagal na nga rin niyang hindi nakita. Magmula nang maghiwalay sila ay ngayon niya na lang ulit nakita ang katawan nito. Maganda pa rin ang katawan nito. Noon pa man kahit hindi ito nag-gym ay may abs at maganda pa rin ang katawan. Humalma ka lang. Akong bahala sa'yo. Sabi nga niya sa nauutal na boses. I will. Sagot naman ni Richard. Bago siya tinignan. Just tell me kung ayaw mo nang ituloy. You sounded hesitant. Saad pa nga nito? At bahagyang natatawa pa nga nang nakikita nga ang mukha ni Claire na napapasulyap nga sa kanyang mga pandesal. Ha? Hindi ayos lang. Kalmado nga na saad kunwari ni Claire para kunwari hindi nga siya affected. Just relax your body. Saad pa nga nito. Kung kanina ay malakas nga ang loob niya na mag-suggest na imasahe nga ang lalaki. Pero ngayon, pakiramdam ni Claire ay para bang titiklop na nga siya. Nakakapanghina isipin na silang dalawa lang sa isang silid at half-naked pa nga ang dating asawa. Dumapa nga si Richard sa kama nito at si Claire naman ay pumatong sa likuran nito para simulan itong masahein. You're stiff. Kailan ka ba huling nagpamasahe? Hindi napigilan nga na itanong ni Claire. 5 years ago. Sagot naman ni Richard. Pagkatapos nga nun napaungol pa nga siya. 5 years? Ganon katagal? Yes. Ikaw lang naman talaga ang huli na nagbigay sa akin ng masahe at nakahawak ng katawan ko. Masahe mo lang ang gusto ko. Saad nga ng lalaki. At hindi na nga nakasagot pa si Claire matapos noon ay ganun pa man ay sobrang nagiinit nga ang pisngi niya. Kumusta ng pakiramdam mo? Nabawasan ba ang sakit sa likod mo? Tanong nga ni Claire. Nagtaka si Claire nang hindi sumagot si Richard kaya dumukwa nga siya para tignan ang mukha nito at doon niya napagtanto na nakatulog na pala ito. Napangiti nga si Claire habang nakatitig nga sa mukha nito. Kusang kumilos nga ang kanyang kamay at tinabot ang bangs at hinawi yon para makita nga niya ang noo ng lalaki na kung saan may peklat pa dahil noong magkasintahan pa lang sila sa college, nabangga ito ng sobrang lakas na matulis na parte ng pader. Kaya nagkasugat at nag-iwan nga ng peklat sa noo nito. Hindi na malaya ni Claire na napatitig na pala siya sa mukha ni Richard at ang kanyang kamay ay kusang hinahaplos ang mukha nito. Hanggang ngayon na natili pa rin pala ang epekto sa kanya ni Richard. Hanggang ngayon, kahit anong gawin niya, at kahit anong tagal nang lumipas mula nang maghiwalay silang dalawa, ay nanatili na nga ito ang dahilan ng mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa hinaba-haba ng panahon, ito pa rin pala ang nilalaman ng puso niya. Hindi rin alam ni Claire kung anong pumasok sa isip niya para halikan sa noo ang pinata. Nang mapagtanto nga niya ang kanyang ginawa, ay agad siyang lumayo walang ano-ano, lumabas nga sa silid ni Richard. Ang hindi niya alam, nang sandaling lumabas siya ng silid, minulat nga rin ni Richard ang mga mata at napangiti. How I miss those lips of yours, my love. Sabi nga ni Richard at hinawakan kung saan nga siya hinalikan ni Claire. Habang magkakasama nga silang pamilya, bumubuo nga sila ng masayang alaala. Lahat ay ginagawa nila para mapasaya lamang nila ang kanilang mga anak. Araw-araw ay naglalaan talaga sila ng oras, lalo na si Richard, para makipaglaro sa mga bata at ipasyal sila. Gusto nila na masilayan din ni Storm ang mundo at hindi lang ito batang nakakulong sa 4 na sulok ng silid nito. Alam ko na wala kang balak na pakinggan ng anumang paliwanag ko tungkol sa tunay na nangyari sa amin ng kaibigan mong si Sarah noon.
Puno ng emosyon ang mga mata ni Richard na tumingin nga sa kanya. Pero gusto ko pa rin na sabihin sa'yo ang totoo. Wala akong pakailam kung paniwalaan mo ko. Ayos lang sa akin. Kung hindi, basta mahalaga, marinig mo ang paliwanag ko. Saad nga ng lalaki. 5 taon na ang lumipas ngunit ngayon lamang hinayaan ni Claire na magpaliwanag si Richard sa kanya. Hindi man sumagot si Claire ay gusto na nga rin niyang mapakinggan ang gusto nitong sabihin. Walang nangyari sa amin ni Sarah. Lasing ako nung gabing yun, pero alam ko ang ginagawa ko. Siya ang nagpumilit na halikan ako. Nihawakan siya, hindi ko ginawa nun. Hindi ko magagawa na lokohin at pagtaksalan ka. Kahit kailan, hindi ko kayang gawin yun sa'yo at mas lalong hindi ko papatulan ang kaibigan mo. Kung ganun, bakit nakita ko kayong magkatabi at pareho pa kayong walang saplot sa katawan? Kung totoong walang nangyari sa inyong dalawa, bakit kayo nasa isang silid? May kung anong bumubulong nga kay Claire, napaniwalaan nga ang sinabi ni Richard, pero marami rin ang mga katanungan sa isipan niya. Nung gabing yun, ay niyaya ako ng mga kaibigan ko na uminom tulad ng paalam ko sa'yo. Nilasing nila ako, kahit ilang baso pa lamang ang nainom ko noon, lasing na agad ako. Sa tingin ko ay may kung ano rin silang nilagay sa iniinom ko noon para mabilis akong matamaan ng alak. Ngunit hindi ko alam na nandoon din pala si Sarah ng gabing yun. Wala rin naman kasing sinabi sa akin ng mga kaibigan ko. Ang sabi niya ay boys night out daw yun. Base sa CCTV footage sa club na napanood ko nang sandaling malasing ako, dinala ko ni Sarah sa isang silid. Natatandaan ko rin yun. Tanda ko kung anong ginawa ko. Pinagtulakan ko siya palayo sa akin. Nihawakan nga siya, hindi ko ginawa dahil ayokong masaktan kita. Ayokong isipin mo na niloloko kita. Nihawakan siya, hindi ko ginawa dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Hindi ko hahayaan na masirang pamilya natin. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari at nagising na lang ako na nasa kama. Pero sigurado ako na walang nangyari sa amin. Nang sandaling marinig na ni Claire yun, ay hindi niya napigilan ang kanyang luha. Alam niyang may pagkakamali siya dahil hindi niya hinayaan na makapagpaliwanag ng matino si Richard sa kanya. Dahil na nga rin sa takot sa trauma at kung ano-ano pa na bumabagabag sa kanya. Naging malinaw na nga sa kanyang lahat at masaya siya na kahit umabot nga ng matagalang napakinggan, napaliwanag, nabigyan ng linaw ang lahat ng nangyari noon. Patawarin mo ko kung hindi man lang kita pinakinggan. Richard, patawarin mo ko kung mas pinili ko na magalit sa'yo kaysa makinig sa paliwanag mo. Umiyak nga na sabi niya. Ngumiti naman si Richard at inabot nga ang mukha niya at sa mahabang tono ay sumagot ito. It's all in the past now, Claire. Ang mahalaga ay nalaman mo kung ano nga ba ang tunay na dahilan na kahit kailan hindi kita niloko dahil mahal na mahal kita at hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Wala akong ibang babae na mamahalin kundi ikaw lang at alam ko na hindi tayo pareho ng nararamdaman. Malaki ang nagbago mula nang mangyari yun. Alam ko na nawala ang pagmamahal mo sa akin dahil doon. Ngunit tatandaan mo na mahal pa rin kita. Hindi na nga hinayaan pa ni Claire na matapos nga si Richard sa kung ano man ang sinasabi nito. Kusang kumilos nga ang kanyang mga kamay, hinawakan niya ang mukha nito at pinagdikit nga ang kanilang mga labi. At agad din naman at tinugunan nga ni Richard ang halik niya. Sa halik na yun nila binuhos ang lahat ng kanilang nararamdaman. Ang sakit, pagmamahal at pangungulila nila sa isa't isa. Ang maramdaman ulit ang labi ni Richard, sa mga labi niya ay ang pakiramdam na matagal na ngang hiniling ni Claire at sa wakas. Matapos nga ang mahabang panahon naramdaman nga niya ulit ito. And it felt so good. The feeling of longingness had vanished the moment she felt his lips against hers. Nang maghiwalay nga ang mga labi nila ay pinagdikit na nga nila ang kanilang mga noo. Mahal na mahal pa rin kita, Richard. Patawarin mo ko. Kung umabot ng mahabang panahon bago kita pinakinggan. Mahal na mahal din kita, Claire. Sa haba ng panahon,
Na, nagdaan. Walang nagbago sa pagmamahal ko para sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Muli nilang pinagdikit ang kanilang mga labi at nang gabing yun, nag-isa ang kanilang mga katawan. At muling nag-collide ang kanilang mga puso matapos ang mahabang panahon. And it felt so good and right. Hindi rin pinalampas ni Claire ang kanyang mga nalaman at agad niyang kinompronta ang kanyang kaibigan na si Sarah. Hindi naglaon inamin na nga rin ito ang totoo sa kanya na wala naman talagang nangyari sa kanila ni Richard ng gabing yun. At ang lahat ng yun ay plano lamang nito dahil matagal na pala itong may gusto kay Richard. Ayon pa dito ay may balak naman talaga ito na sabihin sa kanya ang totoo dahil na-guilty nga ito sa ginawang paninira ng pamilya. Ngunit natatakot nga ito sa kung ano ang maaaring mangyari sa oras na sinabi na nga nito sa kanya ang totoo. Patawarin mo ako, Claire. Umiiyak nga na hingi ng tawad sa kanya ni Sarah habang nakaluhod nga ito sa kanyang harapan. Hindi na Sarah. Ang mariin at puno naman ng galit na sagot ni Claire. Sa tingin ko ay hindi na kita magagawa pang mapatawad matapos mong sirain ang pamilya ko. Nagkahiwalay kami ng asawa ko sa loob ng mahabang panahon ng dahil sa'yo. Patawarin mo ako, Claire. Lahat gagawin ko, mapatawad mo ako ulit. Matapos kong magtiwala sa'yo ng buong buo, matapos kitang ituring na parang kapatid, hindi ko lubos akalain na ganun pa pala ang maisusumbat mo sa akin. Kaya sa tingin ko ay hindi na kita kaya pang patawarin pa. Patawarin mo rin ako, pero hindi ko na maibibigay sa iyo ang kapatawaran na hinihingi mo. Ang mabuti pa, isipin na lang natin na hindi tayo naging magkakilala, na hindi tayo naging magkaibigan, dahil kakalimutan ko na rin na minsang ginawa kong kaibigan ng isang ahas na tulad mo. Matapos nga niyang bitawan ng mga katagang yun, ay tinalikuran at iniwan niya ito. Hindi niya pinakinggan ang pagmamakaawa nito sa kanya. Ang paghingi nito ng tawad. Dahil matapos ang lahat, sa tingin niya ay huli na nga ang lahat para mapatawad nga niya ito. Napakaraming chances ni Sarah para ipagtapat sa kanya ang totoo pero wala itong ginawa. Mas pinili nga nito na itago ang totoo sa kanya. Doon pa lang hindi na nga niya ito mapatawad. Ganun pa man, mas pinili nga ni Claire na kalimutan ang lahat. Naisipin na hindi sila naging magkaibigan ni Sarah. Mas pinili niya na i-focus na nga lamang ang lahat sa kanyang pamilya lalong-lalo na sa mga anak nila. Dahil ang mahalaga ay nabigyan linaw na nga ang lahat sa kanya at nagkabalikan na nga sila ng tuluyan ni Richard. This time wala nang halong pagpapanggap. Hindi rin nagtagal ay kailangan na naman ni Storm na makonfine sa ospital para mabantayan ng mga doktor ang kailagayan nito. At aaminin nila, pareho nga nilang inakala pero pareho silang umasa na hindi na nga ulit kailangan bumalik ni Storm sa ospital. Umasa sila na magaling na nga ang kanilang anak dahil sa malakas naman na ang katawan nito pero nasaktan lamang sila pareho dahil sa kanilang inakala. Dahil hindi pa rin pala nakatakas si Storm mula sa sakit na to. Magiging maayos din ang lahat, Storm. Makakaya mo yan, nandito lang ako para sa'yo. Yun ang paulit-ulit na sinasabi ng umiiyak na si Thunder sa kakambal na si Storm, na napapasigaw nga at umiiyak sa sakit at nadarama. Anak, umiiyak din si Claire. Hindi niya alam sa kung paanong paraan niya matutulungan si Storm na maibsan kahit konti ang sakit na nararamdaman nito ngayon. Walang naging epekto ang gamot na binigay ng doktor dito. Hindi nila alam sa kung paano nga nila ito madadamayan. Sobrang nakakadurog ng puso na makitang ganito ang kanilang anak. Thunder! Thunder! Umiyak nga na yumakap nga ng mahigpit si Storm sa kakambal. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Sobrang sakit, hindi ko na kaya. Kaya mo yan, Storm. Mawawala rin ang sakit mamaya dahil nakainom ka na ng gamot. Pagpapalakas nga ni Thunder sa loob nga ng bata. Tama ang kakambal mo, anak. Mawawala rin ang sakit mamaya. Nandito lang ang mommy at daddy mo para sa'yo, sabi naman ni Richard at ni Claire. Mabuti na lang pagkalipas nga ng ilang sandali na wala na nga ang sakit na nararamdaman ni Storm hanggang sa nakatulog na nga ito. Maging si Thunder ay nakatulog na nga rin sa tabi ng kakambal nito.
Wala na po bang ibang gamot ang maaaring makatulong na mabawasan ang sakit na nararamdaman ng anak namin? Tanong nga ni Richard sa doktor ni Storm. Yun lamang po ang gamot na maaari kong ibigay sa anak niyo. Hindi ko siya maaaring bigyan ng mas mataas na gamot dahil baka hindi na kayanin ang katawan niya, lalo na marami ng gamot ang naghalo-halo sa katawan niya. Paliwanag nga sa kanila ng doktor. Hindi ko na alam kung paano pa natin matutulungan ang anak natin na Richard. Hindi ko kayang makitang mahirapan siya ng ganun, pero wala naman akong magawa para tulungan siya. Patuloy na pagbuhos naman ng luha ni Claire. Kaya nga niyakap siya ni Richard. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at tumiyak nga siya ng umiyak doon. Hindi ko alam. Hindi ko na kaya. Gusto ko rin tulungan ang anak natin, pero wala rin akong magawa. Lahat ng mga magagaling na doktor, pinatingin ko na si Storm, ngunit wala ni isa ang makapagpapagaling sa kanya dahil delikado na raw ang sumailalim pa siya sa operasyon. Ang tangi lang nating magagawa, magdasal na magkaroon nga ng himala at kumaling pa siya. Nawa kauhan siya ng Diyos. Wala silang tigil nga sa pagdarasal. Araw-araw, gabi-gabi, ay nagdarasal nga sila na muling gagaling ang kanilang mga anak, na balang araw ay hindi na nga kailangan pang tusukan si Storm ng napakaraming gamot dahil tuluyan na nga itong gumaling. Pinagdarasal nila na balang araw ay hindi na nga ulit mahihirapan si Thunder sa paghinga dahil magkakaroon na nga ito ng bagong puso. Sa sumunod na araw, malaki ang pasasalamat nilang mag-asawa dahil hindi na gaanong sinusumpong ng sakit si Storm. Kahit paano ay bumalik na nga rin ang lakas nito at muli na itong nakakapaglaro kasama ang kakambal na si Thunder. Masaya akong makita silang ganito. Sabi nga ni Claire kay Richard, magkatabi nga silang nakaupo sa mahabang sofa at pinapanood nga nila ang kanilang mga anak na masayang naglalaro sa hospital bed. Pinaglalaroan nila ang binili sa kanila ni Richard na bagong laruan. Sana lagi silang ganito. Sana hindi na ulit bumalik ang mga sakit nila. Naramdaman nga ni Claire na tumingin sa kanya sa Richard. Inabot nga nito ang kamay niya at pinagsiklop ito. Malakas ang anak natin. Malalagpasan nila ang anumang sakit na pinagdaraanan nila ngayon. Balang araw, lahat ng mga hiling natin matutupad at gagaling silang dalawa. Bahagya nga niya itong initian. Sana pakinggan ng Diyos ang mga dasal natin. Saad niya, ang gusto lamang na makita ni Claire ay ang maging masaya ang kanilang mga anak. Ayaw na ayaw nga niyang nakikita na nahihirapan ang mga to. Kaya ang pinagdarasal niya na lagi na nga lamang niyang makita ang mga ngiti ng kambal. Mommy, kapag magaling na po ako, sabay po kami ni Thunder na papasok sa school para po hindi na mahirapan ang tutor namin na pumunta lagi dito. Napangiti naman si Claire dahil sa sinabi ng anak. Oo naman, kaya magpapalakas at gagaling kayong dalawa. Opo, Mommy. Gusto rin po kasi namin na maranasan makipaglaro sa ibang mga kaklase namin, tulad po ng ibang mga bata na walang sakit. Saad naman ni Thunder. At ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unti ngang napalitan ng lungkot dahil sa sinabi ni Thunder. Alam ni Claire na naiinggit ang kambal sa ibang mga bata na malayang nakakapaglaro sa labas at nakakapasok sa eskwelahan. Ang promise po namin ni Storm sa isa't isa, sabay po kaming gagaling at sabay po kami napapasok. Kokopya po ako sa kanya sa English at siya naman po ang kokopya sa akin sa math dahil sa math po ako magaling eh. Excited pa nga na saad nito. Oo nga po, Mommy. Tapos ipagdodraw ko rin po siya ng pag nag-ask po sa amin ang teacher namin na mag-draw. At ang pangako ng kambal ang pinanghahawakan ni Claire. Buo ang tiwala ng dalawa. Nagagaling pa nga sila. Punong-puno ng pag-asa. Lalo na si Storm. Sapat na yun para kahit papaano ay lumakas nga ang loob ni Claire. Alam ni Claire na kung sakaling nandito nga si Richard at naririnig nga ang mga sinabi ng kanilang kambal, matutuwa yun panigurado. Pagdating mamaya ni Richard mula sa trabaho, sasabihin niya kaagad dito at ikukwento ang mga nangyayari. Ang usapan ng dalawa tungkol sa pangarap nila na sabay pumasok sa school ay nauwi sa masayang paglalaro ng dalawa. Masayang-masayang magkambal habang naglalaro, puno ng tawanan ng silid ni Storm.
hanggang sa ang masayang tawanan na yun, nauwi sa malakas na pag-iyak ni Storm nang bigla na lamang nawala ng malay si Thunder. "Mommy, ano pang nangyari kay Thunder? Umiiyak po," tanong nga ni Storm sa kanya. "Ayos lang po ba siya?" "Shh, oo, ayos lang siya, huwag ka mag-alala, anak. Magiging maayos din si Thunder, huwag ka nang umiyak. Baka kung ano rin ang mangyari sa'yo." Kahit na sobrang takot ang naramdaman nga ni Claire at sobra na nga rin ang pag-aalala na nararamdaman niya dahil baka kung ano na nga ang nangyari kay Thunder, nilalakasan niya ang loob niya dahil ayaw nga niyang mag-alala si Storm. Baka kung makita nga nito na maging siya ay labis ng takot at pag-aalala, ay may kung anong masamang mangyari pa nga sa kanilang dalawa mismo. "Claire, anong nangyari?" Puno ng pag-aalala nga na tanong ni Richard na malalaki ang hakbang na lumapit sa kanila. "Anong nangyari kay Thunder? Nasaan siya?" "Nawalan siya ng malay." "Ano?" Nang makita nga ni Richard ang takot sa mga mata nilang mag-ina ay niyakap nga sila nito. Labis din ang takot na nararamdaman niya. Walang mapagsidla ng kaba at takot na nadarama niya. Ngunit kailangan niyang lakasan ang loob niya. Hindi siya pwedeng maging mahina. "Dok, kamusta na po ang anak namin?" "Sa ngayon po, ligtas na po siya at stable na ulit ang kanyang puso. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan magiging stable condition ang puso niya. At kung kailan ulit mangyayari ang nangyari sa kanya kanina. Ganun pa man, bahagya silang nakahinga dahil ligtas na nga ang kanilang anak." "Wala pa rin ba kayong nahanap na heart donor na kamatch ng anak niyo?" "Wala pa po, Dok eh. May nahanap na sana kami pero nag-back out ang mga magulang dahil ayon sa doktor, may pag-asa pa raw na muling magising ang bata mula sa koma. Kailangan po natin na makahanap ng heart donor para sa kanya sa lalong madaling panahon. Dahil sa susunod na mangyari to, ay hindi na po natin alam kung makakaya niya pa na makaligtas." Hindi na nga nila alam kung saan pa nga sila makakahanap ng heart donor. Para sa kanilang anak, lahat ng paraan ginawa na nga nila. Ginamit na nga ni Richard ang mga koneksyon niya. Ang mga nakikita nga nilang posibleng mga heart donor. Kung hindi nag-back out, ay hindi ka-match ng dugo ni Thunder. Mahirap-hirap hanapan ng ka-match si Thunder. Ngunit anumang paraan ay nakahanda nilang gawin. Hindi sila titigil hanggang sa makahanap nga sila ng heart donor para kay Thunder. "Daddy, gising na po ba si Thunder?" "Hindi pa, anak, baka mamaya magigising na siya. Ang mabuti pa, matulog at magpahinga ka na muna para mamaya paggising mo, gising na si Thunder." "Pero gusto ko po na sana nasa tabi niya ako na magigising siya." "Alam mo naman ang kakambal mo, hindi ba? Ang gusto niya ay sa tamang oras ka matutulog para mas mabilis kang lumakas." At dahil nga roon ay pumayag nga si Storm na magpahinga. Ang gusto kasi nito ay hindi na nga ito mapagsasabihan ni Thunder. Natulog na nga si Storm habang hinihintay nga naman nila na magising si Thunder. Mabuti na lamang at madaling araw na nagkamalay na nga si Thunder at ang una nga nitong hinanap ay ang kakambal nitong si Storm. "Natutulog na siya, anak. Bukas maaari siyang pumunta dito sa silid mo." Sagot nga ni Richard. "Umiiyak po ba siya dahil sa nangyari sa akin, Daddy? Natakot po ba si Storm?" May pag-aalala nga sa boses ni Thunder. "Oo, pero tumahan din naman agad siya dahil alam niya na strong ka at ayaw mo nang umiyak siya." Napangiti nga si Thunder dahil doon. "Mabuti naman po kung ganun, Daddy. Magpapalakas ka, anak, ha? Para bukas maaari na ulit kayong maglaro ng kakambal mo," sabi naman ni Claire. "Opo, Mami. Ang totoo nga po niyan, inaantok na po ulit ako eh. Maaari na po ba akong matulog ulit para bukas po maaga po akong magising at makapaglaro na po kami ni Storm?" "Oo naman, anak. Mag-rest ka na at nandito lang kami ng daddy mo sa tabi mo." Ngumiti nga si Thunder. "Okay po, good night po, Mommy and Daddy." Ang isa, sa pinagpapasalamat nga nilang dalawa, ay malalakas ang loob ng mga anak nila na malaki ang tiwala nila sa kanilang mga sarili, nagagaling pa nga ulit sila. At nang gabi nga na yun, pareho nga nilang binantayan ang kanilang mga anak. Pareho nilang hindi ininda ang pagod at tantok, basta sigurado nga sila na maayos ang tulog ng kanilang mga anak at hindi ulit sila ginagambala ng kanilang mga sakit. "Thunder, ayos ka na ba?"
Mahinang tanong nga ni Storm sa kakambal. Kaninang umaga pagising nga nito ay muli na naman itong inatake ng matinding sakit. Umabot ng ilang oras bago yan nawala at ngayon lang nakabisita si Storm sa loob ng silid ng kakambal. Kaya rin nangihina pa nga nito, nakausap nga si Thunder. Ganun pa man ay hindi alam ni Thunder ang pag-atake ng sakit ng kakambal dahil ayaw nga ni Storm na malaman yun ni Thunder. Ngumiti naman si Thunder kay Storm. Oo, maayos na ako, Storm. Ngunit nawalan ka ng malay kahapon, sigurado ka ba na maayos ka lang? Hindi ka ba nahihirapan na huminga? Dahil lang yun sa pagod. Ngunit huwag ka mag-alala, maayos na ako ngayon, makakapaglaro na ulit tayo. Kahit batid nga nilang mag-asawa na mahina pa ang katawan ni Thunder, ay nagkukunwari pa rin itong malakas sa harapan ni Storm nang sa gayon ay hindi nga mag-alala ng labis si Storm. Natatakot ako. Akala ko ay may masama nang nangyari sa'yo. Walang masamang mangyayari sa akin, Storm, hindi kita iiwan. Sabay tayong gagaling. Huwag ka nang umiyak. Pasensya na, Thunder, nadala lang ako. Wala ka namang kasalanan sa nangyari kahapon eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Storm. Wala kang kasalanan. Normal lang yun na nawawalan ako ng malay kapag sobra akong na-excite. Pwede na tayo ulit maglaro. Paano pag nahimatay ka ulit? Ayokong mahimatay ka ulit, natatakot ako pag nangyari yun. Ayos lang. Nagpapahinga lang naman ng puso ko pag ganun eh. Nagkatinginan nga sila Claire at Richard habang parehong may luha nga sa kanilang mga mata dahil sa usapan nga ng kanilang mga anak. Pakiramdam ni Claire ay may kung ano ngang kumukurot sa puso niya at sobrang hirap nga siyang makahinga. Niyakap siya ni Richard ng sobrang higpit at sinubsob nga niya ang kanyang mukha sa dibdib nito dahil ayaw ni Claire na makita nga siya ng kambal na umiiyak. Napakaswerte natin sa mga anak natin, no? Sila pa ang gumawa ng paraan para muli tayong magkalapit kahit na ganyan sila na nangihina. Sabi nga ni Richard sa kanya habang nagpapahangin sila dito sa garden ng ospital. Natutulog na nga ang kambal nung lumabas nga sila para magpahangin. Kahit pareho man na naging malupit sa kanilang mundo para bigyan sila ng ganung kalalang mga sakit, ang swerte pa rin natin na sila ang mga naging anak natin. Pareho silang mababait, matalino, mapagmahal at mapagintindi. Mahal na mahal nila ang isa't isa na wala silang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng bawat isa sa kanila. Oo nga, pagsang-ayon naman ni Claire. May ngiti nga ang kanyang mga labi na tiningala nga niya ang kalangitan na puno ng mga bituin. Hulog silang dalawa ng langit sa atin. They made us realize a lot of things. They are strong and very lovable. Ang totoo niyan. Hindi ko alam kung anong mali para parusahan sila ng mundo. Ang lahat ay mas lalo pang lumala sa sumunod ng mga araw. Pero kahit na ganun, kinakaya naman nila at nagdarasal lamang sila para sa lakas at guidance nga ng Panginoon. Mommy, Daddy, gusto ko pa po na makasama kayo ng matagal. Pero, ang sakit po kasi ng nararamdaman ko bawat araw eh. Mahinang sabi nga ni Storm kaya mas lalo pa nga na dumami ang luha sa kanilang mga mata. Huwag mong sabihin yan, Storm, gagaling ka pa. Makakapaglaro pa kayo ni Thunder. Maraming salamat po sa lahat, Mommy, Daddy. Masaya po ako na muling nabuo ang pamilya natin, na pinagbigyan niyo po kami sa wish namin ni Thunder na magkabalikan po kayo. Naluha nga si Claire at niyakap si Richard. Tulad niya ay lumuluha nga rin si Richard dahil sa sinasabi nga ng kanilang anak. Mahal na mahal ko po kayo, Mommy at Daddy. Mahal na mahal ko rin po si Thunder. Ngumiti nga si Storm at tumulo na nga rin ng luha sa mga mata nito. Puno ng lungkot at sakit ang mga mata. Pero kung sakali po na mawala ako sa mundo, may wish po sana ako. Pwede po ba akong humiling sa inyo ulit? Bukod pa po sa magkabalikan kayo? Huwag mong sabihin yan, anak, pero ano yun? Tanong naman ni Richard. Kapag po nawala ako, pwede po bang ibigay niyo na lang sa aking kapatid yung puso ko? Ibigay niyo po kay Thunder. Kumunot noo nga si Claire. Ha? Pareho silang nabigla sa sinabi nito. Gusto ko po kasi
na mabuhay siya ng mas matagal. Gusto ko po na makasama niya kayo. Patid ko po na napakarami pang pwedeng gawin ni Thunder kung mabibigyan siya ng bagong puso. At gusto ko po na matupad lahat yun. At kung wala pong mahanap na donor sa kanya, pwede po ko. Pwede pong ibigay yung puso ko sa kanya. Kahit po wala na po ko. At least mararamdaman pa rin po niya yung pagmamahal ko sa kanya. Sa pagkakataong yun, nakikita nga nila na tila nawawalan na nga ng pag-asa ang kanilang anak. Pero kahit na ganoon, nagpakatatag pa rin sina Richard at Claire at nagdasal lang sila ng nagdasal at ginawa nila lahat ng makakaya nila at parte nila para gumaling nga si Storm. Isinasailalim po natin siya sa maraming test. Nang sa ganun po ay masigurado natin na safe ang pag-donate po ng puso sa kanya. Para matransplanta rin po sa kanya at maging okay ng lahat. Paliwanag nga kina Claire at Richard ng isang magaling na doktor. Usually po kasi, ang pinakaiiwasan natin na mangyari kung magdodonate ng puso, mayroong cancer o kaya paglaganap ng sakit sa taong pagbibigyan ng puso. Pero wag po kayong mag-alala, kapag nasigurado po natin na ligtas ang pag-donate ng puso sa anak nyo, magiging okay na po ang lahat. Kinuha nga nila Claire at Richard lahat ng mga magagaling na doktor para magtulong-tulong na malaman kung pwede na bang ilipat ang isang puso na idodonate nga kay Thunder. Wala silang pakialam kung maubos man ang pera nila, basta ang mahalaga, maligtas ang kanilang anak na si Thunder. Pagkatapos nga na gumaling, ang nararamdaman nga ni Storm at bumuti ng kalagayan nito, si Thunder naman ngayon ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Oo, pagkatapos nga ng nangyaring panghihina nga ni Storm, pagkatapos nga nitong sabihin na willing nga siyang idonate ang puso niya kay Thunder kung sakaling mawala siya, hindi pa rin nag-give up sina Claire at Richard. Ginawa nila lahat ng mga kaya nila para makaligtas nga si Storm at tila nagkaroon nga ng himala dahil unti-unti naman bumubuti ang kalagayan ni Storm. Well, totally hindi pa nga siya magaling pero kahit na papaano, hindi na nga siya mahina gaya ng dati at nagpapalakas nga siya. Hindi rin kasi sila nawala ng pag-asa. Ginawa nilang lahat para sa kanilang anak at ngayon naman turn na ni Thunder para nga gumaling na nga siya ng tuluyan. Matapos lamang ng ilang araw lumabas na nga ang resulta at match nga ang puso ni Thunder sa isang bata na nakoma dati na itunuloy na nga ang pagdodonate ng puso kay Thunder. Maaari nang maidonate ang puso nito. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, Thunder. Balang araw, gagaling ka din. Pag natanggap mo na ang pusong ito, ang isipin mo lang na balang araw makakakilos na rin kayo ni Storm na parang isang normal na mga bata. Hindi nga mapigilan nila Claire at Richard ang kanilang pag-aalala habang nakatingin nga sa kanilang mga anak na kambal. Mabuti na lamang kahit papaano unti-unti nang umaayos ang lagay nila. Isang gabi nga, wala pa ring tigil nga ang pagbuhos ng luha ni Thunder habang yakap-yakap nga ang kanyang kakambal. Dahil nga tila nagkaroon nga ng himala sa kanilang buhay. Ang daming ang nangyari na talaga namang magpapasaya sa kanila ngayon. Natupad ang wish nila na magkabalikan nga ang kanilang mga magulang na sina Claire at Richard. At ngayon naman, unti-unti na nga silang nagpapagaling. At malapit na nga nilang magawa ang mga normal na ginagawa ng mga bata. Sobrang saya nga ng kanilang nararamdaman at hindi nga nila maipaliwanag yun. 5 buwan nga ang lumipas nang mapalitan ang puso ni Thunder. Malaki naman ang pasalamat ni Thunder sa batang nag-donate nga sa kanya ng puso. Pinapangako ko sa'yo, naalagaan ko ang puso mo. Pupunuin ko ng pagmamahal at masayang alaala ang puso na to. Saad nga ni Thunder nang dinalaw nga niya ang puntod ng batang yon. Pangako ko rin sa'yo na aalagaan ko ang aking sarili para hindi na ulit ako magkasakit. Pati na rin ang aming kakambal at ang mommy at daddy ko. Parati ka namin dadalawin dito
Maraming salamat at tatandaan ko ang puso na binigay mo sa akin palagi. Niyakap nga nila Richard at Claire ang kanilang mga anak. Kasabay nun ay ang malakas nga na ihip ng hangin at huni ng ibon mula sa malaking puno sa tapat ng kanilang bahay. Mahirap para sa isang pamilya ang mawalan ng isang miyembro, pero kapag may nawawala, may bagong nabibigyan ng pag-asa. Ganon talaga sa buhay. Ika pa nga ng iba ay mas mahirap para sa mga magulang na makita na mas unang mawala ang kanilang mga anak kaysa makita ng mga anak na mawala ang kanilang mga magulang. Mahirap. Sobrang hirap, pero kailangang tanggapin na talagang may mga taong nawawala nga sa ating buhay. Ngunit ganun pa man, pinagaan na nga lamang nila ang kanilang loob kahit na nalungkot sila sa pagwala ng batang yun. At ngayon nga, tila makakatulog na nga ng mahimbing sila Claire at Richard at hindi na nga magagambala ng sakit ang kanilang mga anak. Ang mahalaga, andito nga sila at kumpleto ngayon. Naniniwala naman sila that everything happens for a reason. Makalipas nga ang 1 taon ng pagpapagalingan ng kambal, sa wakas nga, hindi na sila muling tinapuan pa ng sakit. At mas nagpagaling pa nga sa kanila ay ang kasiyahan nga na meron silang isang kumpletong pamilya. Nakikita nga nila kung paano magmahalan ng kanilang mga magulang na sina Richard at Claire. Patuloy nga nilang pinapakita sa isa't isa ang totoong pagmamahal at pag-aalaga at pagsasakripisyo na hindi nga nila nagawa dati. Ngayon, mas naging matatag na nga sila. Isang araw nga, habang busy nga sa trabaho si Claire, nagulat na nga lamang siya nang may tumawag nga sa kanya bigla. Isa nga sa kanilang mga kasambahay. "Ate, may emergency po dito sa bahay. Umuwi po kayo kaagad, ate." Nagulat nga ang babae sa tawag nga ng kanilang yaya. "Ha? Ano pong emergency? Kamusta po ang kambal?" Kinakabahan nga na tanong ni Claire. Akala kasi niya ay baka inatake na naman ang kambal ng sakit after how many months na hindi nga sila nagkakasakit. Kaya naman dali-dali na ngang nagpaalam si Claire sa kanyang pinagtatrabahuan at saka pumunta na nga sa kanyang sasakyan para makauwi na nga kaagad. Hindi naman sinabi ng kasambahay kung anong nangyayari doon. Hindi niya maintindihan dahil iyak nga ng iyak si Yaya. Pag uwi nga niya, madilim nga ang paligid. Hindi niya maintindihan kung ano nga ang meron. Nang biglang, may isang spotlight nga at nakatutok yun sa lalaking nakatalikod. Tila alam na nga ni Claire kung anong nangyayari pero kutob nga lamang niya yun. Hanggang sa humarap na nga ang lalaking yun, walang iba kundi si Richard at may hawak nga ng isang bouquet ng bulaklak at meron ngang isang maliit na red velvet box. Lumapit nga si Claire at tila naluluha na nga. Lumapit na rin naman ang lalaki at sinusundan pa nga sila ng spotlight dahil medyo madilim pa nga sa paligid. "Ano to?" tanong nga ni Claire. Nang biglang lumuhod nga si Richard sa kanyang harapan. "Mahal, pinalipas ko munang gawin to kahit noon pa man gustong gusto ko na talagang gawin to. Gusto kong magpakasal ulit tayo. Alam ko na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan mula sa ating dalawa. Dahil doon, muntik nang nasira ang buhay ko. Hindi ko alam ang gagawin ko nang wala ka dati sa buhay ko. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na muli tayong pinagtagpo at nagkabalikan tayo dahil sa mga mahal nating anak. Siguro nga binigyan tayo ng pagsubok para patatagin tayo at mas pagtibayan ang pagmamahal natin sa isa't isa. Ngayong mas bumuti na ang lahat. Halos wala nang sakit ang ating kambal. Okay na tayo. Tila nakabawi na ako sa'yo. Nakabawi na nga ba ako sa'yo?" Napatawa nga si Claire. "Oo naman." Saad nga nito at tumango-tango. Nagpatuloy nga ang lalaki. "Gusto ko sanang hingin ulit ang iyong kamay. Magsimula tayo ulit bilang mag-asawa. Pasensya ka na kung nagkamali ako dati. Alam kong may kasalanan naman ako
Dapat hindi ko hinayaan na may mag-set up sa akin. Alam ko naman kung anong naging trauma mo dati sa pamilya mo, kung bakit naging ganun at hindi ako nakapagpaliwanag sa'yo. At dapat nga mas nag-effort pa ako para magpaliwanag sa'yo pero hindi ko ginawa. Pero maraming salamat. Dahil for the second time, binigyan mo ulit ako ng pagkakataon. I love you so much, Claire. Mahabang litanya nga ni Richard at sa wakas tinanong nga muli niya, will you marry me? For the second time, tanong nga nito, napatawa nga ng bahagyang babae at lumuha nga ito, tears of joy. Pinatayo nga muna niya ang lalaki. At saka pinahid nga nito ang luha na pumatak din mula sa mata ni Richard. Oo naman, pakakasalan kita. At ito na ang perfect timing. Tumingin nga siya sa kanilang mga kambal. Diba anak? Nag-thumbs up pa nga sina Storm at Thunder. Mahal na mahal din kita. Mahal na mahal ko kayo. At hindi na nga ako makapaghintay pa na muli tayong maikasal. Pagkatapos nga nun sinuot na nga muli ang wedding ring na dati nga nasuot ng babae na ibinalik nga niya kay Richard dati nang maghiwalay sila. Naalala ko tong singsing na to. Alam mo ba, iniisip ko dati bakit hindi ko nalang isanla to. Sabay nagtawanan nga sila. Pagkatapos nga nun hinalikan nga siya ni Richard. I love you so much. Sad nga nito nang biglang, yay! Happily ever after na talaga. Sigaw nga nila Thunder at Storm. At muli nga silang kinasal. Makalipas nga lang ang 4 na buwan na preparasyon. Simple lamang iyon dahil enggrande na ang kanilang naging first wedding. Kasama lamang ngayon ang kanilang mga malalapit na kaibigan at kapamilya and relatives. Lumipas nga ang ilang buwan. Buntis ulit si Mommy! May bago na tayong magiging kapatid! Saad nga ni Thunder kay Storm habang tumatalon-talon pa nga. Masayang-masaya ako, Storm. Magkakaroon na tayo ng baby sister o baby brother o pwede rin namang kambal o di kaya triplets. Hindi ba? Ang napakaganda nung mga pangalan na naisip natin nung nag-uusap tayo kanina. Excited na saad pa nga ni Storm. Pangako natin, aalagaan at mamahalin natin ang ating kapatid at mas doble pa para maramdaman nila ang pagmamahal natin. Napangiti naman ang mag-asawa na sila Richard at Claire. Anong sila? So ina-assume nyo na kambal na naman? Sabay na patawa nga ito. Opo Mami, di ba sabi niyo po nasa lahi niyo po ang kambal? Kaya hindi po imposible yun. Saad nga muli ni Thunder. Sobrang masaya nga sila na malaman na magkakaroon nga ulit sila ng kapatid. Tunay nga na mabait ang Diyos. Sa kabila ng lahat, hindi sila nito pinabayaan. Nagawa nilang malagpasan ang lahat ng pagsubok. Ngayon, binayaan nga ulit sila ng anak at totoo nga dahil kambal nga ulit. Kambal nga na babae at lalaki ulit. Love manifests in various forms and Storm's love for his twin brother surpasses all. Handa pa nga si Storm dati na ibigay ang sariling puso sa kanyang kapatid. Pero kahit na ganoon, hindi hinayaan ng Diyos na mangyari yun. Dahil alam nila na meron pa ngang dapat mangyari sa kanilang buhay at may purpose pa nga sila. At dahil doon sobrang nagpapasalamat nga sila. Mommy, Daddy, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa aming magkapatid. Sa walang sawang pag-aalaga niyo po sa amin. Pangako po sa inyo, magiging mabuting kuya at ate po kami nila Storm at Thunder. Lahat gagawin at ibibigay po namin sa kapatid namin. Mahal na mahal ko po kayo, Daddy. Madamdamin nga na saad nila Thunder at Storm. Yumakap nga ito sa kanila. Mahal na mahal din namin kayo. Sabi nga ni Claire at nag-family hug nga sila. Mahal na mahal ko kayo. Humalik nga si Richard sa ulo nga nila Thunder at Storm at ng dalawa pang kambal na baby pa nga. Mahal na mahal din kita, Claire. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal.
at sa second chance. I love you too, Richard. Sa buhay hindi mawawalang mga pagsubok. Kapag akala natin maayos na ang lahat, bigla na lamang darating ang hindi inaasahan. Parte na ng buhay ang humarap sa mga pagsubok at hamon. Minsan pa nga ay kine-question natin ang mundo na kung bakit sa dami ng tao sa mundo ay sa atin pa napupunta ang lahat ng mga pagsubok at problema. Pero lagi lamang nating tatandaan na hindi tayo binigyan ng Diyos ng problema na hindi natin malalampasan. God didn't give us the trials unprepared. Dahil alam niya na ang mga pagsubok na yon ang humuhubog sa atin para maging mas malakas, mas matibay. At pagkatapos ng unos, lilitaw ang baghari, isang magandang patunay na hindi natatapos ang mga unos at problema sa isang malungkot na wakas. Pinapakita din sa storya na to na kahit nga gaano kabigat ang problemang ating kaharapin, basta magtiwala lamang tayo at may plano ang Diyos. Sabi nga nila, everything happens for a reason. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Richard at Claire, kasama nga ang pagmamahal din ng kanilang kambal na sina Storm at Thunder. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Emily Borak, Kuwait 4564, Presbyteros Rose, Riv Romero, Nesbet Hanaban, Jen, Beth Sardina, Teresita de los Santos, Key Dimtes, Cutie Rosie, Carmelita Mendoza, Julie Beth, Mona Lisa, Chiba, Lynn Lee, Ana Lu, Panganiban Lourdes, Socorro Silada, Celitay, Lavina Galang, Milka, Teresita Schmid, Romana Gorospe, Fernando Regidor, Janet Kayanan, Susan Upaga, Imelda Forteza, Alma Palines, Merlilin, Jen, ni Jessica Rose, Rahilda Laube, Enday Lebra, Mary Ann, Marian, Lloyd Salon, MJ Vlogs, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang